14 na bagay na dapat gawin palagi upang mapanatili ang romantic relationship sa isa't isa. Sadyang napakasaya nga ng isang romantikong relasyon kasama ang iyong partner na compatible para sa iyo. Gayunpaman, kailangan mo itong paghirapan para maranasan ito. Oo, ang pagpasok sa isang relasyon ay nangangailangan ng matinding effort. Sa unang tingin, makikita natin na ang tamang paggamit ng emosyon sa inyong relasyon ay hindi naman magic at otomatikong dumadating sa bawat isa sa inyo. Maraming mga hakbang ang kailangan ikapit at gawin para magpatuloy talaga ang pagsasama ninyo. At kapag nasanay ka ng gawin ang mga hakbang na ito, patuloy mo na itong magagawa araw-araw nang walang palya. Unti-unti mo ring makikita ang magagandang rewards sa paggawa mo nito. Kaya ito ang 14 na bagay na dapat gawin palagi na siyang makakatulong sa inyo para maging malakas at matatag ang inyong pagsasama. Number 1, sanayin ang iyong sarili sa pakikipag-communicate. Komunikasyon ang isa sa pinaka-importanteng aspekto ng isang relasyon. Paano malalaman ng iyong kabiyak o kasama ang mga pangarap, takot at iyong emosyon kung hindi mo yon sasabihin sa kanya? Kaya para makabuo ng matatag na pagsasama, kailangan mong sabihin sa kanya ang nilalaman ng iyong damdamin at pag-usapan ninyo ito. Pwede mong detalyadong ikwento sa kanya ang mga nangyari sa iyo sa buong araw. Maaari ka ring magkwento ng mga nakakatawang bagay, pag-usapan ang iyong mga hilig at ang iyong negatibong opinyon sa mga bagay-bagay. Huwag mo itong isawalang bahala. Kailangan mong masabi lahat ng nasa isip mo dahil tanging bukas na komunikasyon lamang ang makakatulong para maging matatag ang inyong pagiging malapit sa isa't isa. Number 2, sabayan mo kung ano ang interes niya. Para mapatatag ang inyong pagsasama, napakahalaga ng pagbibigay ng panahon at oras sa isa't isa. Kapag may hilig kang gawin at ibinabahagi mo ito sa kanya at may maayos kang pag-schedule kung kailan yun mangyayari, magbibigay ito sa iyo ng mga bagay na malulook forward mo. Anumang bagay na matagal nyo nang ginagawa, kahit simpleng paglalakad man, pagbasa ng libro o panunood ng sine na magkasama. Ang pagbibigay ng mutual interest sa iyong minamahal ang magpapatibay talaga sa inyong samahan. Number 3, magbigay pansin kahit sa maliliit na bagay. Maniwala ka man o hindi, mahalaga rin ang maliliit na bagay. Ang pagbibigay pansin kahit sa maliliit na detalye ng bawat minuto ay pwedeng maging basihan sa pagkakaiba ng masayang relasyon at sa malungkot. Magiging masaya ang inyong kasama kung tinitake note mo kahit ang maliliit na bagay na gusto at kailangan nila. At kahit ang pag-iwas mo na gawin, kahit ang maliliit na bagay na kinaiinisan nila ay makapagbibigay ng kaginhawaan sa iyo. Promise, totoo ang mga sinasabi ko. Huwag mong baliwalain kahit maliliit na bagay lang dahil napakahalaga ng mga ito sa isang relasyon. Number 4, sabay niyong ipamalas ang inyong mga love language. Napag-isipan mo na rin ba minsan kung bakit parang walang effect sa partner mo ang pagmamahal mo kahit taos puso pa ito? Nangangahulugan lang yan na magkaiba kayo ng love language sa isa't isa. Ang love language kasi ang isa sa pinakamabisang paraan para makapagpakita ng pagmamahal at makatanggap ng pagmamahal. Hindi natin madaling nai-interpret ang tunay na pagmamahal sa parehong paraan. Baka ang love language ng iyong kabiyak ay words of affirmation at baka yung iyo naman ay pagkaroon ng quality time na magkasama. Kahit ano pang klase ng pagmamahal ang ibigay niya, kung hindi naman siya magbibigay ng oras sa iyo, hindi mo mararamdaman na may pagmamahal siya sa iyo. Habang sa kanya naman ay kailangan mong sabihin ang iyong nararamdaman at kung ano ang nararamdaman mo kapag kasama siya. Kaya para maging malapit kayo sa isa't isa, kailangan nyong pareho na unawain at intindihin ang love language ng bawat isa at mag-effort kayo na palaging mag-usap. Kapag ginawa mo ito, tiyak na mauunawaan ng kapartner mo ang expression ng pagmamahal mo para sa kanya. Number 5, lagi kang makipag-ugnayan sa kanya sa buong araw. Lahat naman ay nai-inlove sa mga surprise text or calls mula sa kanyang kabiyak o kasintahan. At alam mo mismo ang kilig na iyong nararamdaman kapag tinatawagan ka ng kapartner mo. Magdadala ito ng ngiti at liwanag sa buong araw mo. Kahit marami kang ginagawa, huwag mong kalimutang kamustahin o tawagan
tawagan ang iyong partner at tanungin kung ano rin ang kanyang pinagkakaabalahan dahil ang palagiang pakikipag-ugnayan sa kanya ang magbibigay sa kanya ng feeling na siya ay espesyal at tanging sa kanya lamang nakapokus ang buong araw mo. Number 6, magbigay kayo ng compliments o papuri sa isa't isa. Alam na alam ng mga happy couples na ang pagbibigay ng mga compliments sa kapartner ay napakahalaga para sa matibay na relasyon. Sa katunayan nga, ang pagbibigay ng taos-pusong papuri sa asawa ay makapagpapasaya na sa kanya. Kaya, palagi kang maghanap ng mga sitwasyon na pwede mong mapuri ang iyong minamahal. Lagi mong ipaalala sa kanya kung gaano siya kaganda at na proud ka na nasa tabi mo siya parati sa buong buhay mo at hindi mo kinakalimutan ang mga bagay na nasa kanya na naging dahilan para magustuhan mo siya at makilala ng personal. Number 7, magkasamang tumawa. Ano ang isang relasyon na walang kasiyahan o pagtawa? Kung titingnan mo, ang pagtawa ang lubos na nagpapatibay sa isang relasyon at sigurado akong sasang-ayon ka na talagang nakakatuwang tingnan ang isang couple na masaya at nagtatawanan. Kaya palagi mong tandaan at huwag mong kalimutan na magbigay ng kaligayahan at pagtawa sa inyong relasyon. Pwede mong asarin minsan ang minamahal mo o di kaya sabay kayong manood ng mga comedy show at ipaalala mo sa sarili mo ang mga nakakahiya at nakakatuwang bagay na nangyari sa'yo habang sabay kayong tumatawa dahil dito. Number 8, ipahayag mo sa kanya ang iyong pagpapahalaga. Isang bagay upang maramdaman ng partner mo na mahal mo siya ay ang pagpapahalaga mo kahit sa maliliit na bagay na nagagawa niya. Kahit ang pagsabi mo lang ng salamat o kahit iparamdam mo sa kanya na grateful ka na kasama mo siya sa buhay mo ay isa ng susi para maramdaman niya na napaka-espesyal niya. Kaya, lagi mong pagtuunan ng pansin ang mabubuting bagay na ginagawa ng iyong kapartner at palagian mo siyang bigyan ng taos-pusong pagpapahalaga sa paggawa ng mga bagay na yon. Hindi lang nila mararamdaman na espesyal sila at napapahalagahan dahil bilang ganti, gugustuhin din nilang gawin ang lahat para sa iyo. Number 9, maglaan ng oras para mangumusta at magpaalam sa kanya. Sa lahat ng relasyon, ang pagbati ay minamaliit na lang. Nakakalimutan na pala natin na ang pagbati ay nakakatulong para mapanatili ang loving connection ng magpartner. Katulad na lang halimbawa, napakadali na lang na maging habit ng isa ang hindi pag-hello kapag nagising kayong pareho sa umaga. O baka makalimutan pa nga ninyo na mag-kiss sa isa't isa bago magtungo sa kanya-kanyang mga trabaho. Kaya subukan mo ring magkusa na magkaroon ng isang habit na palaging mag-greet sa partner mo at huwag mong hayaan na makahadlang ang mga alalahanin mo para lang mayakap siya at mahalikan pa nga. Number 10, gumawa ng gawaing bahay. Maraming romantikong mga nobela at pelikula ang nagsasabi sa iyo na kailangan talagang gumawa ng mga gawaing bahay at sigurado hindi mo naman talaga maiiwasan yon. Oo, pwede kang mag-hire ng katulong pero hindi ito palaging madali o kailangan pa nga. Gayunpaman, ang paggawa ng gawaing bahay ay tuwirang nangangailangan ng effort ninyong dalawa upang matapos ito agad-agaran. Hindi naman pwede na isa lang ang kikilos at gagawin ang lahat ng responsibilidad sa tahanan. Sa lahat ng bagay, kailangan pa rin talaga ng teamwork nyo. Kaya, ikaw na mismo ang magkusa na gawin ang iyong buong makakaya na tulungan ang iyong kapartner sa mga gawaing bahay. Pwede nyong pag-usapan, pagplanuhan ang mga gawain na sabay nyong gagawin at tatapusin. Baka mabigla ka at makita mo kung gaano ka-attractive at ka-valuable ang iyong partner pagdating sa mga gawaing bahay. Number 11, lagi mong sabihin ang tatlong munting salita. Matututunan mo rin kung paano sabihin ang mga salitang I love you o mahal kita kung ninanais mo na magkaroon ng matalik na relasyon sa inyong dalawa. Kapag sinabi mo ang I love you, posibleng matunaw ang kanyang puso at kiligin siya sa sinabi mo. Kaya sanayin mo ang iyong sarili na masabi man lang habang nag-uusap kayo ang mga salitang ikaw ang mundo ko o di kaya'y mahal na mahal kita at siguraduhin mo lang palagi na hindi ito pambobola lang at dapat na nagmula talaga ito sa nais iparamdam ng iyong puso. Number 12, ipakita ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng palaging paghawak sa kanya. Ang pagdampi o paghawak ng isang tao ay nakaka-relax, komportable na may kasamang pagsuporta at kabaitan. Ang pangangailangan para sa physical comfort ay napakahalaga para sa pagbuo ng romantikong relasyon. Gusto natin na mayakap tayo, mahalikan at gusto natin na mapunan ng ating kamay ang mga physical touch na pangangailangan natin. Kaya, huwag mong kalimutan na bigyan ng mahigpit
mahigpit na yakap at hawakan ang kanyang kamay habang naglalakad kayo. Ikaw ang mundo niya, kaya ipakita mo ang pagmamahal at pag-aruga mo sa kanya. Number 13, resolbahin ang mga problema sa loob lang ng isang araw. Ang mabilis na breakup sa isang relasyon ay dahil na rin sa mga problemang hindi agad nabigyan ng solusyon. Mga problemang nag-iwan ng sama ng loob sa isa't isa. Kaya gawin mong habit na resolbahin lahat ng problema, argumento at iba pang bagay na maaari pang makapagdulot ng matinding samaan ng loob bago kayo matulog. Number 14, sabay kayong mahiga sa higaan. Ang sabay na paghiga ng mag-asawa ay hindi na masyadong pangkaraniwan sa mga couples ngayon. Gayunpaman, ang paggawa nito ay nakakatulong upang maitatag din ang inyong romantikong relasyon. Ang mga mag-asawa na sabay humihiga ay mayroong mas mataas na percentage ng mapagkakatiwalaang relasyon kaysa doon sa mga hindi gumagawa nito. Siyempre, hindi naman kailangan na sabay talaga kayong pumasok sa kwarto at sabay ding humiga sa kama. Pero ang sabay na pagtulog ay talagang maganda kung okay ito sa schedule nyo. Magbibigay rin kasi ito ng oportunidad na mapag-usapan ninyo ang mahalagang bagay na nangyari sa buong araw at ang mga plano nyo para sa susunod na araw. Magandang oras na rin yon para magkaroon kayo ng mabilis na pagtatalik bago kayo matulog. Ang tunay na relasyon ay nangangailangan ng walang tigil na effort para sa pag-ibig at para magpatuloy ang pagiging romantic ninyo. Hindi ito bigla-bigla na nakukuha lang. Pero kung determinado ka na i-adjust ang sarili mo at bumuo ng mga proper relationship habits, nasa tamang landas ka na tungo sa isang matatag at masayang relasyon. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like at share sa iyong mga friends. Para sa mas marami pang videos na katulad nito, hit the subscribe button and click the notification bell. At siguraduhin panoorin mo rin ang ibang videos namin. Thanks for watching!